Ilagay mo ito mamaya sa luto niya. Sir, lason to? Anong huling kinain niya? Batchoy po, dun sa tindahan ni na Tata. May-ari yan ang Panbubang Company. I'm officially unretiring myself to fix everything. Ako ang may kasalanan. Ay, ano ba sinasabi mo? Paraan para hindi ka makulong. Iwan niyo po sana yung kaso. Dahil sa pagkain ninyo, nalaso ng nanay ko. Kaya pupunta si Margaret doon sa Bajoyan kasi po yung kutob niya. Hindi po ako yung may gawa nun, kundi po si Mang Venice. Tumigil ka, ha? Ang kapal na mukha mo, ha? Ito ba yung magpapalaya sa'yo, ha? Kaya kayo humantong ng nanay mo nang halos makapatay ng tao, ha? Kasi mukha kang pera! Nakuha ko po! Hayop ka! Tingnan mo! I look awful! Baka squatter talaga niyang gwapa na yan. Dami-dami niyang nakablot na buhok ko. Mom, stop worrying about your hair. Hindi naman masyadong kalata eh. I'll just buy you a new hair extension. Isa pa yung tata na yan eh. Dinadaan niya si Francis at si Sir Gov sa paiyak-iyak niya eh. Nakakairita. Mamaya pumalya pa tayo dahil mapaniwala niya na inosente sila. Unless meron tayong ebidensya para maidiin natin doon sa mag-ina. Hindi kasi enough yung binayaran ni Neil, yung si Luring. Hindi eh. May papagawa lang ako sa'yo. Sir, lason to? Kailangan meron tayong maitanim na ebidensya doon sa bahay nila nang hindi nila nalalaman. Ooh. I like that idea, Mommy. Sigurado ako wala na silang lusot kapag nag-imbestiga ang mga pulis at natagpuan nila na yung lason na andun mismo sa bahay nila Tata. Yes. Sensya ka na, Aning, ha? Nataon na naman pang ganito kami. Ilang buwan na kasi kami gipit na gipit, eh. Kaya, yan, naputulan na lang kami ng kuryente. Sus, wala yun. Ari ako para makisimpatiya sa imo. Nung huli kitang nakita, umiiyak ka. Hanggang ngayon, umiiyak pa rin. Pero, naiintindihan naman kita. Grabe rin naman kasi yung nangyari sa pamilya mo. Tapos, hindi man lang kayo matulungan ni Sir Francis. Yung mga mayayaman, no? Tingin nila, lumalapit lang tayo sa kanila kasi kailangan natin ng pera. Kaya ako, napalapit ako ng tunay kanila Sir Gov tsaka Sir Francis kasi nakita ko tuloy yung kabutihan ng puso nila. At naging totoo ko sa kanila, no? Kaya nga sakit-sakit na kriminal yung tingin nila sa akin. Kasi hindi pa nila ako tinulungan. Alam mo, kutob ko talaga. Baka nato nila Venice, eh. Yan, lahat sila. Sila Ma'am Vivian. Pinakulong pa nila si Nay Guapa. At hindi sila titigil hanggat di nila ako pinapakulong. Tanda lang, wala kaming ebidensya laban sa kanila. Kung malalim ang iniisip mo. Si Mama, Sir Gov. Naawa talaga sa kanya. I just wish na ako na lang yung nalason at hindi siya. Francis,
Her mom is a fighter. Sigurado ako gigising siya. Makaka-recover siya. At anytime soon, ililipat na siya dito sa mansion. Naniniwala ako na mas magiging mabilis ang paggaling niya pagkasama niya tayo. Okay? Naisip ko din si Tata, Sir Bob. Naawa ko sa kanya. Nadala ako sa galit ko at hindi ko siya pinakinggan. Pero ngayon, nakapaisip na ako eh. You know what, Francis? Business, hindi lang puso at isip ang ginagamit. Malaking factor sa pagiging successful ko ang gut feel. And in this case, I know something's wrong. I'm not convinced na si Tata o nanay niyang naglason kay Margaret. Naniniwala naman ako na wala kayong kasalanan ng nanay mo sa nangyari kay Ma'am Margaret. Walang yan naman talaga kasi yan si Ma'am Venice tsaka yung nanay niyang ambisyosa. Tsaka feeling ko, talagang nilalason niya yung utak ni Sir Francis tsaka ni Sir Gov. Kaya siguro hindi ka man lang matulungan eh. Talaga? Kitang-kita ko naman eh. Dinidiin niya ako tsaka sinisiraan niya ako sa mata nila Sir Gov. Alam mo ba? Dati sobrang sungit ni Sir Francis pero naging malapit kami sa isa't isa. Tapos si Sir Gov naman parang naging tatay ko. Promote niya pa ako sa trabaho, di ba? Kaya nga sakit-sakit eh. Na naniniwala sila na magnanakaw ako na kriminal ako. Dahil dyan kanila Venice na yan. Alam mo, Tata, huwag mo naisipin yun. Kung sakaling si Sir Francis, nakalimutan ka, wag mo itulad sa amin yun. Tayo, buo pa rin tayo. Wala tayong iwanan. Isang pamilya tayo. Mabuti pa, matulog na kayo at papaypayan ko kayo. Thank you, Kuya. Thank you. Kuya, parang hindi umaabot dito yung pakilakas na. Mga level 4 ko, may level 5. Sige din. Alam mo, kung kapatid kita, baka paabutin ko pa yung hangin dyan eh. Kaya lang hindi eh. Ito naman, sige naman. Kahit konti lang naman. Kasi tulog ako dito, hindi ko papaypayan. Ang hirap dito sa kaibigan mo. Nakitulog na't lahat at nagpapapaypay pa. Para complete accommodation. Good night, Kuya. Palakas. Thank you. Ayan. Ayan. Perfect. Thank you, Kuya. Perfect. Love you, Kuya. Bye. Thank you. Good night. Good night. Ito na ako. Ay. Kuya Hina. Ano, Hina? Wala ako. Alam niyo, nalilito din ako, Sir Govey. I mean, yung hawak ng polis, yung mga witnesses and evidence, lahat tinutukoy si Nay Guapa. Pero naalala ko yung sinabi sa akin ni Tata na pumunta doon si Mama kasi gusto niya malaman ng totoo at kung may kinalaman talaga si Venice sa pagkawala ng relo. Nakalala mo naman yung pamilya ko, di ba? Sa tingin mo ba, Sir Francis, magagawa yun ng nanay ko? Nalalasunin niya si Ma'am Margaret? Hindi niya kayang gawin yun! Kaya please lang po, Sir Gom, maawa kayo sa nanay ko. May sakit pa po yung nanay ko eh. Huwag niyo na lang yung kaso. Wala po siyang kasalanan. Tingin namin niya lang po na may kasalanan siya kasi gusto niya lang ako protektahan pero wala siyang ginawa. Kaya po pupunta si Ma'am Margaret doon sa Bajoyan kasi po yung kutob niya. Hindi po ako yung may gawa nun, kundi po si Ma'am Venice.
Kutob po niya na si Mang Venice po may kinalaman doon sa relos! Sir Goff, what if mali ang polis? What if inosente talaga si Tata? At what if ibang tao or kung sino man ang naglason kay Mama? Paano kung may kinalaman talaga si Venice dito? You know, I've been married to her for years. And I know, at times she can be reckless. But I don't think naman pagtataka niya ng buhay si Mama. Kung inosente si Tata at nanay niya, hindi sila dapat madamay. Sir Goff, kailangan ko makausap si Tata. I need to listen to her. At mali na tinaboy ko siya. Pupuntahan ko muna sila sa bahay nila. Sige. Pero mag-ingat ka. According to our lawyers, dapat umiwas tayo sa mga taong may involvement sa kaso. But then, gusto ko rin kamustahin si Tata. Mabigat ang pinagdadaanan ng bata. Pakitingin mo siya para sa akin. Okay? Yes, Sir Goff. Don't you dare leave this house, Francis. How could you do this to your own mother? Kakausapin mo yung tao ng lason sa kanya? Sweet. Hindi po magagalit kayo sa... I'm sorry. The truth has to come out. But the truth has spoken. Sina Tata at ang nanay nga niya nagbigay ng batsoy na may lason kay Margaret. Hindi ba sapat yun para maniwala ka? Mamita, nagpapakatao lang si Francis. Hayaan natin. Walang aalis. Papahamak niyo pang pamilya natin. Anong sasabihin ng korte? Napupuntahan niyo sila. Patatalo tayo sa kaso niyan eh. May punto si Francis. Mabait si Tata. Tinulungan niya kami dati.
Masipag at mabuting empleyado. Tinulungan niya kayo at naging mabait. Kasi may masama siyang balak. Pinaikot na lang kayo. Huwag ka kayong tanga-tangahan. That was sweet. I'm sorry, pero hindi mo sila kilala. That's why you can't judge them. Francis? Francis! Get back here! Did you hear me? Francis! Alam mo, hindi mo talaga pinalaki ng tama yung si Francis, no? He's disrespecting me. Nakakalimutan niya na ako pa rin ang masusunod sa pamilyang ito. Yun ang pagkakamali ko. Sumunod ako sa'yo kaya naghiwalay kami kay Carmel. This time, naniniwala ko kay Francis. Ang tigas taga ng ulo niya, no? I'm talking about Carmen. Hinahanap mo pa rin ang anak mo sa kanya. Wala na siya. Huwag ka nang umasa, Greg. Masasaktan ka lang. Huwag kayong dalawa. Masakit sa ulo. Dali lang. Bakit may usok? Ba't umusok? Suno! Kuya Sudan! Suno! Kuya Sudan! Suno! Dali ka na! Dali ka na! Sudan! Sunog! Sudan! Sunog! Sunog! Anong tata? Tata! Kuya! Kuya! Ibahay natin! Hindi makakapatay pa natin yung apoy! Tara na! Bye! Kuya! Tata, hindi! Tara na! Hindi, kuya! Yan na nagpapayakot tayo eh! Makakapatay pa natin yung apoy! Tara na! Hindi na! Hindi na! Sige na! Sige na! Labas na! Labas na! Apoy na! Labas na! Apoy na! Labas na! Tayo, bilis! Bilisan nyo! Pa-double check ng gamit ha, baka may maiwan tayo. Sige. Sige po. Tuloy lang. Sir, anong natabo, Didi? Nagkaroon ng sunog, sir. Yan, galing sa bahay na yan, oh. Yung mga nakatira dyan, si Tata, ligtas ba sila? Nasa sila? Hindi ko alam, sir. Kanina nandito pero nakaalis na yata. Sir, alam mo ba kung saan sila nagpunta? Hindi, sir eh. Una na po ako. Sige. Diretso lang. Men, tara, ligpit. Saan lumang baul mo naman nakuha yan? This belongs to Tata. Napulot to ng isa sa mga maids namin. This doesn't fit your outfit. Kasaw at tulukon. Kailan ka pa natutong magsuot ng ganyan? Sorry po. Tama ka, Balae. Alam mo, sinabi ko na yan sa kanya kanina. Nakalimutan lang niya sigurong tanggalin. You have to look perfect for the party of Sir Goff. Akin yan. Alam mo, mabuti pa. Akin yan. Ayan. Wala na, Balae. I've kept it ever since. Hindi ko pa nga nasoli sa kanya eh. What do you plan to do with that? Don't tell me na may soft spot ka pa rin para kay Tata. Alam mo, may pinagsamahan din kami ni Tata. But Tata and her mom. Sila yung dahilan kung ba't nakakuma ang nanay mo ngayon, Francis. Kuya,
How do you stay so calm? I mean, kanina sa office, ang laki ng problema ng mga tauhan natin sa engineering. Sila nga yung may mali eh. Pero hindi ka nagalit sa kanila. Alam mo kasi, Francis, pag nagagalit ka, mas madalas na hindi mo nasusolusyonan yung problema dahil sa galit mo. Kumpara, kapag kalmado ka. Lagi mong tatandaan na ang galit, parang apoy yan. Kapag pinalaki mo yung apoy, matutupok ka. At matutupok rin yung mga ibang nakapalibot sa'yo. Kasi yung apoy na yan, walang pinipili yan. Kung ano yung madaanan yan, nasusunog. Parang galit. Ang galit kapag nagpalamon ka, bubulag ka. Hindi mo makikita na mali ka na pala. Na nakakasakit ka na pala ng taong wala namang kasalanan. Ta, magkakape ka ba? Ka na umiyak. Kagabi ka pa iyak nang iyak eh. Pakatatag ka, ha? Sinusubukan ko naman maging matapang eh. Pero nakakatampo lang yung mundo. Puro malas na lang kasi yung nangyayari sa amin. Sinigwa pa nagkasakit sa kidney. Sunugan kami. Tapos nakakulong pa si Negwapa. Puro malas na lang yung nangyayari. Alam mo ba sabi sa akin ng nanay ko nung buhay pa yun? Na kapag puro malas daw yung nangyayari sa'yo, susunod daw nun, puro swerte na. As in. Kaya malay mo. Susunod na linggo. Susunod na araw. Nagiging okay din na. Sana nga. Nga pala. Pasensya na kayo dito sa bahay, ha? Iya mo. Pag ako yumaman, papagawa ko ng 10 kwarto. Tiga-tigalawa tayo, tapos meron pa tayong spare para sa mga bisita. Tapos, meron din akong mga napagliitan na damit dyan. Bibigay ko na lang din sa'yo. Ate Ningning, sanay naman po kami kumain ng sardinas na ulam. Kaya parang sardinas na rin po kami matulog. Siksikan. Uy! May, alika nga rito. Ningning, pagpasensyahan mo na to Medyo matabil talaga yung bibig nito eh. Pero huwag kang mag-alala, mabait naman yan eh. Wala yun, kuya. Huwag mo na pagalitan. Gusto nga magpasalamat sa iyo eh.
kasi pinatuloy mo kami dito. Thank you, ah. Wala yun. Wala rin naman akong kasama dito sa bahay. Uli lang lubos na rin naman ako eh. At least may tao dito kahit pa paano hindi ako aalog-alog. Pwede pa yakap. Salamat talaga. Ang bait mo. Ako lang to. Pero alam mo, kanina pa nasa isip ko yung lalaking pumunta sa bahay. Yung lalagyan ng pesticide yung bag ko. Hindi kaya gagawin yun? Hindi kaya tama yung hinala ko dyan. Hindi kaya si Ma'am Venice talaga yung may pakana lahat nito? Na gusto ka lang nilang taniman ng ebidensya? Kung ganun, ang sama-sama talaga nila. Eh, paano kung ganun nga? Paano kaya kami lalaban? Hello? Eto nga po, si Daboy. Ha? Sinegwa pa po? Bakit, kuya? Tata, sinegwa pa. Hindi matay. Ano? Gusto ko sana malaman kung sino yung doctor mo. Para lang maiwasan ko. Bigaon ka na yung babae ka, ha? Talaga? Secure ka talaga sa akin, ha? Tatapatin na kita. Hindi maganda ang kalagayan ng nanay mo ngayon. Mukhang kakailanganin natin ang pangalawang kidney transplant para sa nanay. Ako na lang po kaya mag-donate ng kidney ko kay nanay. I'm sorry, pero lumabas na hindi compatible ang blood type yung dalawa. Hindi akong imo nga nanay.